Iran, pinaulanan na nga ba ng puwersa ng Amerika? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa ibaba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito pag-usapan natin mga sangkay, alamin po natin ang balitang to. Ayan po itong US or United States jets pinaulanan umano ang Iran link sites sa Syria bilang ganti sa umano'y pag-atake sa US troops. So kamakailan lamang mga sangkay, marami po sa mga tropang militar o mga kampo ng US dyan sa Middle East ay nilusob po ng mga terror group, no? At ako, mga sangkay, hindi na rin po ako nagulat dyan. Kasi kakampi po talaga yung di ba? Kakampi po talaga ng US ang Israel at lalong-lalo na po yung Western countries. So dito mga sangkay, nakita po natin na itong US jets di umano, binomba ang Iran link sites. So ibig sabihin, itong mga mga sangkay, lugar o pwesto ng Iran doon sa may Syria, pinabagsak, pinaulanan mga sangkay ng Amerika. Tingnan po natin ang balita. Dalawang US fighter jet ang umatake sa dalawang weapons and ammunition facility sa Syria. Ito ay bilang pagganti sa 19 na beses na pag-atake ng mga Iranian-backed militia sa US at coalition troops sa Iraq at Syria noong nakaraang linggo. Ang dalawang maraming beses din pala Maraming beses din pala inatake ang Amerika, kaya naman pala mga sangkay mabilis po yung ganti. US po yan pasilidad sa Eastern Syria na binomba ng US military ay sinasabing ginagamit ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps at ang militanteng grupong sinusuportahan ito. Naganap ang airstrike bandang 4:30 kaninang umaga sa Syria gamit ang dalawang F-16 fighter jets na may precision munitions. Ayon sa pahayag ni Secretary of Defense Lloyd J. Austin III, 21 US personnel ang nasugatan sa mga ginawang pag-atake ng milisya. Grabe, kaya naman pala may mga na-injured sa ng tropang militar ng Amerika. Kaya maging warning sana ito mga sangkay, lalo na po sa Iran. Kasi itong nangyari na itong sinasabing Iran link sites sa Syria na pinaulanan, inatake ng Amerika. Isa pa lamang po ito sa mga bahaging sa Iran. Warning sa Iran. Kasi nakaraan mga sangkay, itong si President Joe Biden, mayroon po siyang matinding babala sa Iran. Alam naman po natin kung sino yung backup ng Hamas. Di ba nga po, Iran. Ulitin ko para mas klaro ngayon, hindi po Muslim ang kalaban ng Israel at kinukundina ng marami. Sino ang kinukundina? Itong Hamas lamang. Kasi sila po yung nag-umpisa kung bakit po humantong sa ganito itong kaguluhan. Madalas nga po sila yung nagpapaulan ng mga rocket sa Israel, di ba? Kaya nga po ang Israel, nakapag-create na po sila ng defense weapon para just in case na magpapaulan itong Hamas lagi from Gaza to Israel, masasakote po agad nila. Mga sangkay, di ba? Itong Iron Dome na tinatawag. Pero ngayon mga sangkay, maliban sa mga weapon na yan, marami pa pong mga sekretong weapon ang inilalabas ng Israel. At alam nyo, mananalo po talaga dito ang Israel kasi kung idudugtong-dugtong po natin yung propesya sa Biblia, mga sangkay, hindi pa po ito yung time na kung saan hahantong sa muntikang pagkatalo ang Israel. Hindi pa po dadapa sila sa part na yan. Kasi hindi pa po ito yung tinatawag na Gog and Magog war or battle. Wala pa po yan. At hindi pa rin po, lalo mga sangkay ito,
tinatawag na Armageddon, which is yun po yung final war ng Israel at ng mundo. So dito mga sangkay, ano pa lamang po ito? Ito pa lamang po yung pinaka-entry or open gate papunta po mga sangkay sa mas malawak pa na gagawin para po sa Israel at sa ating mundo na nakapropesiya na po sa Biblia. So ito, mga sangkay, ano pa lamang po ito? Binubuksan pa lamang po yung daraanan para po sa katuparan ng iba pang mga propesiya sa Biblia. At hindi papayagan ng US ang ganitong mga aksyon. Banta Di ba? Hindi papayagan ng US sa mga ganong aksyon. pa ng Defense Secretary kung hindi titigil ang mga militanteng grupo ng suportado ng Iran na Hezbollah ng Lebanon, Nako. Hamas at Islamic Jihad sa pag-atake, hindi magdadalawang isip ang US forces. Ayan na, ito yung warning ha. Ito yung warning ng US forces para sa Iran, Syria, Lebanon, lahat na ng mga nakapaligid. Ano sabi? Na protektahan ng mga tao nito. Rajan Boulevard. Ayan. Naprotektahan. Siyempre, mga sangkay, kasama sa pagprotekta na yan, iaatakihin na po sila ng Amerika. Ito pa, mga sangkay, balita. Since the war first started, United States has urged both sides not to let the conflict spill over to rest of West Asia. Even during Joe Biden's trip to Israel, the American president warned of grave consequences. For context, let me show you West Asia. These are the major countries. Israel is marked in one color. Okay, yan po yung mapa ng West Asia, okay? Gaza and its supporters are in the other. And these leave out only Egypt, which Grabe. Ito po, tingnan nyo mga sangkaya, ito po yung Israel. Kaliit-liit po na bansa. Napapalibutan po nito, mga sangkay, na ayaw po sa kanila. Alam nyo ano to? Alam nyo, para lamang po sa inyong kaalaman, ang Israel lamang po ang democratic country dito sa lahat ng nakapaligid. Nag-iisang bansang may demokrasya, parang Pilipinas, mga sangkay. Malaya po ang tao na nakakapagsalita, malaya po ang lahat. Kaya ang dami pong nakakapag-build up dyan ng religion, mga sangkay, dahil hindi gaanong stricto. No, may mga, syempre, kailangan pa rin sumunod sa batas, mga sangkay. Mas, mas authoritarian kaysa sa Pilipinas. Pero, yan lamang po ang kaisa-isang bansa na bukas sa lahat. Ibig sabihin, may demokrasya po silang bansa. has acted as a mediator between Israel and Palestine in previous conflicts. Cairo also controls the only functional crossing in Gaza, and as you can see on your screens, West Asia is a complex region. History is testimony that a single conflict does not remain confined. It has multiple fronts, proxy partners, and huge vested interest. The war that is playing out right now is no different. So while the US warns against a spillover, the Pentagon has gone out and carried airstrikes in Syria. Ayan na nga, umatake po ang US, pero ito po ay dalawang Syrian facilities. No? So lahat na po talaga ngayon, mga sangkay, lahat po ng posibleng bumanat sa Amerika, inaatake, inuunahan na po nila, mga sangkay. Since inumpisan po nilang atakihin yung ilan sa mga kampo ng US. Country that has a long history of proxy wars. We don't have the time to go through that in this broadcast, but let me break down where Syria fits in the Israel-Gaza war. It is twofold. One, the Syrian government is a long-time supporter of Hamas. It does not see the group Diba? as Ang Syrian government, supporter po ng Hamas. a terrorist outfit. Rather, Damascus sees Hamas as a revolutionary that is fighting for a Palestinian state. Yan po ang akala ng marami, mga sangkay, ng Palestina, itong Hamas ay tumatayo o representative sa Palestinians, which is wrong. According to many Palestinians na nagsasalita, at maging po yung anak ng founder ng Hamas, ang Hamas ay hindi tumatayong representative ng Palestinians. And the second reason is Syria's age-old animosity with Israel. Syria has not seen eye to eye with Israel since its creation in 1948, and this brings us to Iran.
Syria and Iran have come closer under the Bashar al-Assad regime, where he welcomed Iranian military into Syria to lay the foundations of Hezbollah, and then Iran helped Assad quash the civil war in the country. So, para po sa inyong kaalaman, ang Iran po yung nasa likod ng Hamas. Sila po yung boss. Yung boss ng Hamas ay ang Iran. So, malamang sa malamang, halimbawa na lamang mga sangkay, ewan ko lang kung ano mangyayari. Halimbawa, ma-wipe out po ang Israel. Iran po ang tatayo dyan. Yan po ang plano nila. Magkaroon po ng gustong magkaroon mga sangkay ng mas malawak na kapangyarihan dito ng Iran sa Middle East. Itong Iran mga sangkay, ito po ay kalaban ng Saudi Arabia. Though nakaraan mga sangkay, mayroon pong balita na mukhang magkakaayos na ang Iran at Saudi. Pero sa nangyayari ngayon mga sangkay, mukhang bumabanat na naman ang Saudi Arabia sa Iran eh. So, ang mahirap dito mga sangkay kapag napuno itong Amerika, kasi ang pagkakaalam po natin, nagpadala na po ng napakaraming kasundaluhan ng US sa Middle East. So, ang tanong dito, anong gagawin nila sa Middle East o sa West Asia? Ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol dito sa nangyari na inatake na po ng Israel ang sinasabing Iran link na sites sa Syria? Just comment down below. Ito na ba ang simula mga sangkay ng mas malaki pang digmaan dyan laban sa Amerika at Israel? Laban po sa lahat ng mga kalaban nila dyan. Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. At ngayon, syempre, pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click call. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.